Sa kabuuan, 4 ang napatay sa Malolos City pa lang. 3 gabi bago formal na ibinalik ang Oplan Tokhang. Sumama ako sa mga itinuturing na night crawlers, mga news photographer na nakatoka sa panggabi. Phone camera lang ang bangon ko. Burol sa Malabon ang orihinal naming pakay. Nang may napansin kami sa Twitter, nagbago ang plano at tumungo kami sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Dalawa yung patay. Mukhang di pa tiyak kung makakilala. Sumusundan? Pero sundan ako. Yung pinakahuling hapunan niya, sardinas, halos naubos na niya yung pakwan. Last meal. Naisip ko, maswerte pa ang binibitay. Hinahayaang ubusin ang huling hapunan. Sabi daw, yung boyfriend daw nito involved daw sa drugs. Nakakulong daw. Boyfriend lang niya. Boyfriend lang daw niya. Na siya mismo? Hindi. Magkahiwalay sila. Oo. Ito hindi daw kilala to ng mga mga taga dito. Nakasuspindi pa sa gabing ito ang giyera laban sa droga. Ngunit hindi naman ito operasyon ng naka-uniformeng pulis. Kasama ba ito sa tinatawag na vigilante killings? Sa tala ng pulis, masasabi lang ngayon na sila'y deaths under investigation. Anong uring investigasyon kaya? At ano ang ating malalaman? Sa ngayon, nais ko lang malaman kung sino sila, maliban sa mga bangkay na naibalita. Bumalik ako sa crime scene mag-isa. Sa harap ng Virgo Club sa Commonwealth Avenue, pinatay yung babae. May nakausap akong kaibigan niya na ayaw magpakilala at magpa-interview dahil sa takot. Ngunit may larawan siya ng biktima sa kanyang cellphone. Siya raw si Cristina Padwal, 29 na taong gulang. Right, ano po ba yung shooting, sir? Oo. Dalawa silang napatay doon sa Commonwealth. Biyernes, March 3, sa Commonwealth Avenue, sa tapat lang ng Sandigan Bayan. Pwede ka bang makita? Recover. Ito, parang... Ito po ba? Dali. Siya nga. Okay, legal age. May suspect ba dito? Suspect? Wala sir, unidentified po. Unidentified persons riding 3 motorcycles and with handguns. Very sketchy yung mga detalye. Kasi mukhang yung police, wala sila mismong nakausap na saksi ng krimen. Ayon sa police report, Cristina Padwal at alias Alvin ang mga pangalan na napatay. Bumalik uli ako sa crime scene sa Commonwealth. Nakausap ko ang may-ari ng Virgo Club na si Charlie. Saan? Dati kong babae sa Virgo na huminto na. Huminto na si Cristina. Oo. Oo. Tapos, ano siya, pumupunta-punta pa rin siya rito kasi mga kaibigan niya yung mga tao ko dati. Nagkataon na siguro na na-checkpoint siya nung gustong tumira sa kanya, kaya dyan siya naman.
Malapit lang sa Virgo Club, meron palang buro. Para sa lalaking pangalan ay Ronald Nabor. Yung asawa mo, target doon. Target ng mga... Hindi? Paano man naman hindi siya yung hinahanap? Kasi nung sinabi po nung sa sabi, hindi yan pre, hindi yan yung hinahanap natin, hindi yan yung pakay natin, sabi niya gano'n. Nung patay na? Ha? Sabi niya gano'n, pre, hindi, bago sila barilin. Ah. Hindi yan pre, hindi yan yung target natin, sabi niya gano'n. Tapos sabi sa amin nung lalaki, wala kayong nakita, tapos yun, pinagbabaril na sila. Wala kayo. Pero nakamaskara. Lahat na lang po nila May baby sila at buntis na naman si Joy. Paano na ngayon sila mabubuhay? Ngunit may agarang problema siyang kailangan munang lutasin. Kung paano maipapalibing si Ronald. So, sumisingil silang 50,000 para sa death certificate. Lahat na po pati yung pati yung itong kaba. na lahat na yun. Nakabigay lang po kami ng 15. Gusto namin manghingi ng tulong pa para mapailibing namin. Yung kaso nga po, hindi po niya binigay talaga yung death certificate na original na may tatak na ano. Ang sabi niya, ibigay namin yan sa inyo, bayaran daw po namin lahat yung kakulangan namin doon. Wala nga po kaming 50 pera. million. Ang mga pamilya ni na Cristina Padual at alias Alvin, mag-uumpisa na ring harapin ang problema ito. Dalawang linggo nang nakaburol sa kapilya ng barangay si Ronald Nabor. At kailangan na siyang alisin doon dahil malapit na ang piyesta ng komunidad. 15,000 pa lang ang nalikom nilang pambayad sa punerarya. Kulang pa ng 35,000. Mailap ang tulong para sa mga napapatay na hinihinalang konektado sa droga. Lalo na't napabilang pala sa drug list ng Barangay Holy Spirit si Ronald. Lahat ng pangalan sa listahan na yan ay they don't deserve to die. Paano ba ito binuo? Saan galing ang impormasyon? Lahat ba yan ay naimbestigahan? Vetted ba lahat ng mga pangalan na yan? No? At pangalawa, ano yung tunay na motibo pagkatapos natin magkaroon ng watchlist? Ito ba ay para bantayan, hulihin, ikulong, imbestigahan, sa isang banda patayin? Yun yung pinakamalaking problema doon. Kasi nagiging listahan siya ng mga papatayin na tao. Sa pinakahuling tala ng Amnesty International, mahigit 7,000 na ang napatay sa binansagang giyera kontra droga. Kaya klaro ho namin. Pag kami po naglalabas po ng datos ng murder under investigation or initially we call it deaths under investigation, hindi po otomatiko ito na ay konektado sa ating laban sa illegal na droga. So, to say that there are 7,000 extrajudicial killings, we're still investigating. Kaya hinihingi po namin, can we be more specific? Where did we get the 7,000 extrajudicial killings? Ayon kay Senior Superintendent Carlos, nasa 2,600 lamang ang napatay sa opisyal na drug operations ng pulisya. At sa pangalawang yugto ng drug war, babawasan na raw ang pagkamadugo. Ang unang-una po na nila naging bloody yung first part of the project. Doon sa assessment niyo, bakit siya naging bloody? When we did our police operation, everybody was looking lang doon sa 0.2. When in fact, 53,000 were arrested alive and now in detention facilities and facing their charges, their criminal charges before the court. Meron po tayong 2,602 suspects who died during police operations. So, And you're saying napaka-konti nun? Hindi po. Ang Kasi sabi niyo na, it's only 0.2%. Yes, Masyadong nakafocus doon sa napakababang porsyento. Opo. So mababang porsyento yon. No, But you're because saying na... what we're doing is, if we assess the entire campaign, we just don't look at the 0.2%. Tingnan natin yung kabuuan.
Nakikiramay po. Ito ba yung kay Christina? Christina. Pinto. Narinig ko lang yun ha. Sabi na, ano daw na ano na nga daw sila, pinapaalis. Siya pinapaalis sa mga kasamahan. Dahil may mga lalaki Mayroon na daw lalaki nagpunta. na Ano, hindi ko nakamas daw. doon sa Nakatambay na. nakatambay na doon, nakamaskara. O yun, ito kasi yung anak nito ayaw daw umalis. Ayaw tumakbo. Kasi nagugutom na siya. Kasi itong bata nito, mabait talaga, maliit pa dito sa amin na ito eh. Mabait ito, lakot sira lang, barkalista. Katulad ng pamilya ni Ronald Nabor, problema rin ng ama ni Cristita ang perang pambayad sa punerarya. Ay, kinuha ko kabaong kasi muray. Kasi mahirap lang kami. Yung Naman kami mayaman. Yung isang lumalabas ay yung pulis pa lang pumipili kung sino ang puneraryo kukuha dun sa mga napatay na. No? At dahil itong punerarya siya ang pinili, minsan ay nagbibigay ito ng halos hanggang 10,000 no? sa pulis dahil sila ang pinili. At saan nila kukunin ngayon yung 10,000 na yon? Natural doon kukunin sa isang doon sa pamilya na nagki-claim nung katawan. Pinuntahan ko ang Pacheco Memorial Home sa lungsod ng Quezon. Nakausap ko ang may-ari mismo na si Don Morado. Hindi raw kumikita ang mga punerarya tulad nila, bagkus nalulugi pa. Marami naman sila dito. Because of? Because of that, yung mga tongkang-tuwa, siyempre mga kalmeta na pupunto kayo sira. Oh. So dinadala sa inyo tapos hindi nakakabayad? Yung iba, siyempre, dahil nga walang pamilya. Hindi kaya dumadami pa nga yung business nyo? Dahil nga ang daming ang patay na dinadala sa inyo? Yung sa ngayon, puro mahirap talaga. Hindi nakaka-afford. Hindi kaya yung gastos regarding ng bawat. Sinamahan ng aking team si Joy para makiusap sa punerarya. Kung hindi raw kasi sila makakabayad, hindi raw ibibigay ng Pacheco ang death certificate ni Ronald Nabor. Ang papel na kailangan nila upang makahingi naman ng tulong pinansyal mula sa gobyerno. Kasama kayo sa CDO. Kasama kayo ng tao ko para ipariso, para after ng matapos yung papeles, hawak na ninyo. Para tulungan kayo ng gobyerno. Kasi po, nung sabi mo po sa amin, kailangan po i-full paid muna namin. Kaya po That is the policy, 75%. Kaya po ano po kami. Siyempre, punerarya Katulad- na makabawi dun sa gastos. Hindi nang pwedeng hindi. Ayun nga po. Mabibigay naman po namin yung kulang namin kung makakahingi po kami ng tulong. Kaya yun lang po sana yung problema namin. Yung death certificate po. Kaya yun po yung pinapakiusap ko sana sa inyo. Tangali, balik ka rito sa sama ka niya sa sitio. Okay, sige po. Sa kahit anong gera, malinaw na hindi lang ang mga patay ang biktima. Sa pagdalaw ko sa Pacheco Funeraria, natisod ko ang impormasyon tungkol sa lalaking nabaril sa Commonwealth Avenue kasabay ni Cristita Paluan, na ayon sa police report ay si alias Alvin. Ernesto Mortiz pala ang tunay niyang pangalan, ayon sa Pacheco na may hawak din sa kanyang mga labi. Naabutan ko sa buro lang kapatid ni Ernesto na si Marites Mortiz, na galing Pagduy, Batangas. Sa mga oras na yon, wala pa ang katawan ni Ernesto sa pagbuburulan. So, bakit siya umalis ng Batangas? Dahil
Wala naman pong masyadong kasi ng trabaho sa amin sa Batangas eh. Kaya lumawas po siya dito. Kung alam ko nga wala na dito siya mamamatay, hindi ko na siya binayagan. Wala pang isang taon sa lungsod ang 27 taong gulang na si Ernesto. Una siyang nagtrabaho sa kanyang pinsan bilang fruit vendor. Nang umalis ang kanyang pinsan noong Enero, nakiusap siyang makitinda sa kapitbahay nila. Wala siyang tirahan at doon na sa tindahan nakikitulog sa gabi. Kumusta naman siya bilang kasama? Ay, sobrang bait po no. Talagang matulungin po. Kaya hindi po namin na-expect na mangyayari yun sa kanya. So, bakit sinasabi mong matulungin? Kasi po, marami pong talaga siyang natulungan. May time po na may mga pulubi, halos binibilhan niya pa talaga ng pagkain. Ipinakita ko ang mga larawan ng huling gabi ni Ernesto. So, maaring magkasama sila? Siguro po. Kasi pakwan, nagtitinda siya ng pakwan. Maaring itong tinitinda niya. Maaring dala niya. Tinda namin po yun. Kasi galing sa inyo. Magkakatabi lang yung pwesto namin eh. May tinda po kami yung pakwan ng time na yun eh. Kung may niniligawan siya, binigyan niya rin ng prutas eh. Malabigay po kasi siya. Talagang pag may nakakursinadahan siyang binibigyan niya ng prutas. Sa kabila ng maraming katanungan tungkol sa gabing yon, isa pang mabigat na pasanin ng dala ni Marites. Tulad ng pamilya ni Ronald Nabor, hindi rin niya alam kung paano mababayaran ang pagpapalibing ng kaisa-isa niyang kapatid. Kinabukasan, sinamahan namin ang pamilya ni Ronald Nabor makuha ang pinangakong death certificate ng Pacheco Funeraria. Kinuha lang po namin yung original na copy ng death certificate para po makahingi po kami ng tulong kung saan po kami pwedeng makahingi ng tulong. Inantay po namin siya ng mahigit 2.5 oras. Ang Baclaran Church ay ang matapang na nag-display ng mga larawan ng mga biktima ng drug war sa panahon ng simbang gabi. At ngayon, kasama sila sa iilang tumutulong sa mga pamilya ng napapatay. Ang una namin immediate response ay magkaroon mo na sana ng pagkakataon mag-grieve yung family. Kasi once na nung pinatay, doon yung family, doon lang sila nakakapag-grieve eh. Pag nadala na sa punerarya, wala na, tapos ang kanilang pagdadalamhati kasi yung mas malaking problema na harap sa kanila, paano ipapalibing. Idinulog namin sa kanya ang kaso ng pamilya ni na Ronald Nabor, Cristita Padual at Ernesto Mortiz. 35 minus 35. Magkano yun? 31.5. Yun ang ilalagay sa cheque, 31.5. Ready to cash na yung 35. Kaya nga po, sabi po kasi sir, kanina ni Sir Pacheco talaga. Hindi daw po talaga sila tumatanggap ng cheque. Tumatanggap ng cheque? Kasi marami na daw pong tumalbog ng cheque sa kanila. Pag tumalbog ng cheque, pasarado ito simbahan. Siyempre, wala man ako sa business ng punerarya, no? Pero sa experience namin, masyadong malaki talaga eh. May 95,000, merong 90,000. Nung una nga, mas takot kami dun sa 70,000 lang eh. Pero naman napakadali magbigay ng discount. So, ibig sabihin, overcharging. Nandun din sa amnesty report, no, na kung pinagkakakitaan daw ng mga funeral parlor yung mga bangkay. Sabi dun sa mga ibang report ay may kasabwat daw ng mga police. Have you heard of this? Yes, this is our allegation. Unang-una, wala ko kaming control sa mga funeral parlors. Yung allegation na kasabwat. Kasi pag halimbawa po, ako ay investigador at meron hong napatay, meron po kasi talagang funeral parlors that are may mga tawag dito yung kanilang
medical legal officer recognized by the NBI and Crime Lab, yun yung priority. Hindi ho namin po pwedeng ibigay yan sa fly-by-night na mga funeral parlor. Sabay itinakda sa linggong yon ang libing ni na Ronald Nabor at Ernesto Mortiz sa Manila North Cemetery. Sa umaga si Ronald sa hapon naman si Ernesto. Kinahapunan nagpaalam na si Marites sa tangi niyang kapatid na si Ernesto. Tubong naga ang magkapatid na Ernesto at Marites Mortiz. Parehas nila itong nilisan para maghanap ng mas magandang buhay. Ang isang maliit na konsuelo ay hindi na lamang siya numero sa talaan ng pulis. Ngunit unti-unti man naming nakalap ang mga sagot sa tanong ukol sa kanyang buhay at pagkatao. Masasagot pa kaya ang dahilan ng kanyang kamatayan? Hanggang ngayon po, hindi ko matanggap na gano'n ang ikinamatay ng kapatid ko. Salamat na lang po kung masosolve nila, pero malayo po yung pag-asa ko na masolve pa to dahil sa dami pong kaso, madami pong hindi nasosolve sa ganitong klase ng pagpatay. Kapag takot at ayaw ho nating maging parte ng solusyon, the half of the battle is already lost because you're the critical participant in serving justice. Take that initial action. Sabihin nun ninyo, at least may record po ng investigador namin. We'll take care of the rest. Make sure na, based on your information, masolusyonan natin yung problema. Binalikan namin ang investigador sa kaso ng pamamaril kina Cristita at Ernesto sa Commonwealth Avenue. Ano yung next step dito bago masolve? Mayroon kasi tayo ngayon dito yung tinatawag na Integrated Ballistic Identification System. Isang system na pag ang isang baril ay ginamit sa iba at ginamit ulit, yun ang magdudugtong na doon. At sinasabi natin mag-hits yun. That is the time na malalaman mo na kung anong gamit, kung sino may hawak ng baril, at kung anong baril ang ginamit sa kanya. Kailan po darating yung result? Hindi pa namin yan masasabi kasi yan ang gagaling yan sa crime laboratory. Nitong Huwebes 23 ng Marso, hiniling naming makita ang resulta ng ballistics tests ng mga bala sa katawan ni na Cristita at Ernesto. Hindi raw nila maaaring ipakita sa amin ang resulta kung meron man. Pamilya ng biktima lang daw ang pwedeng humiling nito. Ngunit hindi ito alam ng mga pamilyang nakausap namin. Hanggang ngayon, walang suspect sa pagpatay kay Cristita at Ernesto. At tila walang bago sa investigasyon. Ayon lang sa inyong parang daily experience lang, parang sa impression nyo, parang tumaas talaga yung homicides. Crimes against person. Homicide. Pero hindi homicide and murder cases. Sa ating batas, bawat Pilipino ay may karapatan sa paglilitis bago husgahan. 2 linggo makalipas siyang mabaril, maililibing na si Cristita Paduan. Sa kalikom ng mga donasyon ang hardinero niyang ama.
Sa Bagbag Public Cemetery sa Quezon City, nakadaupa ko ang isang tao na hindi ko na inaasahan pang muling makita. Ang kaibigan na Cristita na nagpakita sa akin ng larawang ito sa una kong balik sa crime scene. Nakasama niya si Cristita sa kanyang huling gabi. Pagdating ko po dun sa may bar na yon, kumakain na siya dun. Sabi ko, tara Tina, inom tayo dun sa kabilang bar. Sabi niya, sige, kayo na lang, kumakain pa ako. Tapos ngayon, may nakita akong 3 nakamas doon sa may sasakyan sa likod. Hindi, sabi ko, tara Tin, tara, shot tayo dun sa kabilang bar. Biyan, sige, kayo na lang. Hindi, iniwan ko na. Sabi ko, bahala ka. Ano na sa kanya, sige, sunod ka na lang kung gusto mo. Dinaanan ko pa yung 3 nakamas. Tinignan din ako, natakot din ako lalo, dire-diretso na ako. Nadaanan mo yung 3 nakamas? Oo, nakatayo lang din sa may likod ng sasakyan. Tapos sabi, makit na ako din sa kabilang bar, nag-inuman na kami. Pagka-shot ko, biglang doon na, narinig din namin, pang, ang dami. Sa baba agad kami, pagbaba namin, pagtingin namin, may nakabalagtanan doon na lalaki. Si Tina, hinahanap ko sila lahat. Sabi ko, saan na yung mga barkada? Pagtingin ko, nakita ko na si Tina, ganun na sa upuan. Sabi nila, pagkatay sa lalaki, yung isa naman na maliit, lumikot, pumunta kay Tina. At dalawa yung sala rin? Hindi ko po alam kasi nagkakaroon po kami bakit dalawa sila At bakit dinadami si Tina. May nakakita naman magkasama si Cristita at Ernesto sa mesa sa harap ng Virgo Club bago sila pinatay. Kaya may pakwan na pasalubong ni Ernesto. Ang lalaking fruit vendor na bagong salta sa Maynila, malamang tumakbo. Kaya sa harap ng ibang club siya napaslang. Si Cristita naman marahil tumayo bago siya binaril, kaya paluhod siyang bumagsak. Wala pang 30 anyos ang dalawa, parehong walang asawa, sabay na wala ng kinabukasan. 2 tao lamang sa malawak na lungsod na nasa ilalim ng isang giyera. Mula sa Quezon City, ako si Howie Severino. At ito ang Eyewitness.